Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini mula October 20 to 26, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ang dating sa akin, magiging somewhat rebellious yung iba sa inyo. Sa workplace. So, tatama lang to sa mga tao na may trabaho. Regardless kung empleyado o hindi, basta may work. May iba yung routine nila eh. Ganyan. Magta-try sila ng something new o mag-take risk, magiging adventurous. Ganon. Sa week na to, asahan natin ang pagbabago. Ano pa? Ewan ko, siguro magiging somewhat resourceful. Yung iba sa inyo, again, sa workplace o sa anything na para bang ginagawa ng iba sa inyo. Okay, creativity. Anong maisip? Pwede ba natin? Ano naman to? 6 pala to. 6 of needles at 5 of potions. Ang dating kasi sa akin, nagtotry naman mag-move on yung iba sa inyo. Pero sad to say, may mga bagay-bagay na laging nagpapaalala sa iba sa inyo, sa someone o something na gusto nyo nang kalimutan. Na para bang back to zero na naman yung iba sa inyo. Nag-move on na, nag-try na. Mahirap kasi lagi ang start, di ba? So, nag-try na mag-move on. Pero, ang ending, ayun, sad na naman. OMG. Lagi kasi nagdudwell yung iba sa inyo sa nakaraan o may something na para bang kahit hindi nila gusto na maalala pa yung nakaraan. Kumbaga, yun nga, yung something na yun, laging nagpapareminis sa iba sa inyo tungkol sa nakaraan. So, sabihin natin, may makikita kayong gamit na para bang magpapaalala sa inyo sa someone o something sa nakaraan. O sabihin natin, habang nag-uusap kayo ng kakilala mo, tapos may mababanggit siya, tapos yung nabanggit niya, ayun na naman, biglang maalala ng iba sa inyo yung kinakalimutan niya na, gano'n. O narinig sa TV, yung pangalan, yung ganong eksena na hindi nyo ginusto, pero sad to say, naaalala nga ninyo dahil sa mga paulit-ulit na pangyayari.
sa mga sinasabi ng iba. O nakita nyo somewhere? Basta mahirap mag-move on na lang, siguro. Ang dating dito sa week na to. Na yun na naman. Sa sakit ng ulo niya, iiyak. Madidisappoint. Kasi mamimiss nga eh. May mamimiss sila at ito ay someone o something sa nakaraan. Ngayon, punta tayo dito. Ang masasabi nito. So, sa case na to, 7 of Spades at Queen of Diamonds. Ano to? Well, ang dating sa akin, may babae. At ang babaeng to, parang ano eh, siya yung magbe-bring ng sadness sa iba sa inyo. So, siguro ito ay konektado dito. Ito siguro yung ex ng iba sa inyo, babae. Na yun nga, maalala na naman nila, madidisappoint sila ulit. Try nilang kalimutan, maalala na naman nila. Ibang senaryo, babae ang mag-focus ng pain sa iba sa inyo. Ewan ko kung sino to. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, in general. Basta babae, pero probably friend. Siguro i-betray yung iba sa inyo. O, ewan ko, masisira ang friendship eh. O baka lilipat ng bahay, kaya ayun, di na magkikita. So, mag-ingat na lang siguro sa friend. Sa week na to, para sa iba sa inyo, lalo na kung babae. At yung babae, maputi. Okay? Yan yung description. Pwede rin naman nating alamin gamit to. Kaya magtatagal ako. Bukod sa maputi, dalawang card lang. Bukod sa maputi, ano pang masasabi dito? Kakaiba yung kulay ng buhok. Babaeng mas bata sa iba sa inyo. So again, friend. Mag-ingat sa babae kung may friend silang ganyan. Sa week na to kasi mukhang hindi sila maaasahan. O baka ma-betray kayo. Basta magkukos ng pain to, ang taong to. Either iiwan nila kayo dahil mag-aaway o lilipat ng bahay. Basta, case-to-case basis. Anyways, punta tayo dito. Ang masasabi nito. Empowerment. You're more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. So, in-encourage na maging malakas. Nabasa ganun. Sa week na to, parang bigyan ng kapangyarihan. Ano yun? Ang sarili. O siguro magtiwala sa sarili. Sariling kakayahan. Sa sarili basta, gano'n na yun. Consult an expert. More information is needed. Contact someone with expertise in this area. So, ang dating, kung problema man kayo,
Walang masama na mag-consult ng someone na expert. Oh, time to move on. Oh, yun nga yung sabi ko kanina dito. Oh, na na-try naman mag-move on eh. Kaya lang nga po some reason eh, hindi nga magawa. Na para bang pinupush kayo talaga ng universe na mag-move on na talaga. Pilitin nyo. Kaya pala merong ano dito. Empowerment. Kaya mo yan. Ganun ang dating. Tiwala ka sa sarili mo, kaya mo yan. Maging malakas. Para mapagtagumpayan itong pag-move on. Dahil mahirap nga yan. Hindi naman madali yan. Mag-move on. Napakahirap. So again, nasa sa inyo yan. Sa power ng mind. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.